puno ng luya. Nagsimula lang po to sa isang piraso. Pinagati-hati ko ngayon. Hatiin na naman po natin. Gagawa tayo ng bini. Ayan, tignan natin kung ilang bini ang magagawa natin. Hindi pa siya gaano matanda. Ito yung kagandahan para ilipat. Gagawin po natin pagpuputol-putulin lang po natin to. Hindi na po natin tatanggalin ang dahon para madali siyang makarecover. Iba-iba po kasi ng diskarte. Para sa akin, ganito po yung mas mabilis na paraan. Kasi kapag tinanggal mo po yung sprout niya, magpapanibago na naman po siya. Ayan ganda. Bata pa po yan. Gusto natin magparami. Ayan Bali, ito lang po yung pinaka mother niya. Itong maliit na to. Ito bago na lang po yan puti. Ito yung pinaka mother niya. Tumubo po yun. Ngayon nilipat natin. Ayan hanggang nagsanga-sanga po siya. Makikita mo naman. Ito yung pinaka luma. Tapos mga bagong labas na lang. Kung maghihintay po tayo mga 3 months from now or 4 months, pwede na itong i-harvest. Maganda na po, malaki na po siguradong bunga. Ayan nag-ano pa lang siya. Lumalaki pa lang Ayan, may lalabas palabas na naman. Pag lumabas po to, may lalabas na naman po doon. Hanggang sa paaba po ang paglalaman ng luya. Ayan ganda. So ang tatamnan po natin, nagready po tayo doon. 2 plat lang. Kailangan po kasi dapat medyo mataas para buhagag. Ang diskarte ko po dito sa luya ay habang lumalaki siya at nakikita nyo po palabas itong mga to, parang ganito. Tinabunan ko kasi ito Ayan, ganyan po makikita nyo. Tapos gagawin nyo yung buhagag na lupa o lagyan nyo ng mga pwede yung kusot. Yung tawag namin dito ay kusot. Yung galing sa factory, yung kahoy. Tapos ilalagay po yan sa taas. Para po yung bunga niya, umakit po kasi yan. Ayun lumalaki. Ay lumaki. Kapag hindi mo tinakpan yan, hindi po siya kakapal. Ayan. Kasi ang luya, hindi naman pabaon ng pabaon. Paangat po yan. Paangat ang bunga niya.